Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, how to spot a cheater or paano mo malalaman kung ang partner mo ay niloloko ka na, nag-cheat na siya sa'yo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Alamin na natin. Number 1, eto yung guarded phone or gwardyadong-gwardyado ang kanyang telepono. Alam nyo, sa panahon ngayon, yan na ang medium ng komunikasyon ng mga taong gumagawa ng kababalaghan. Nandyan na nangyayari lahat-lahat. Okay? So, kapag napapansin mo sa partner mo na lately ay nagiging strange na ang behavior niya sa kanyang telepono, something is going on. Okay? Kapag nakikita mo na dala-dala niya lagi ang kanyang telepono, kahit kung siya ay pupunta sa banyo, siya ay maliligo, dala-dala niya yon. Kung magkasama kayo, mapapansin mo na ang kanyang telepono ay nakataob. Tapos, so, kapag may access ka naman o pwede mong silipin, lahat yon ay malinis. Yung mga notifications niya ay naka-off. So, walang sign na makikita. Or, napakarami niyang passwords. Hindi mo ma-access, hindi mo mabuksan. Okay? Kapag ganyan, tapos idinadahilan niya yung privacy na yan, nako, yan na yung napakalakas na sign na siya na ay nagloloko, promise. Huwag kang maniwala sa privacy na yan. Yan ang isang pinakagasgas na dahilan ng mga taong gumagawa ng kababalaghan. Number 1. Number 2, eto, yung sudden blow up without a reason. May reason yan. Kaya yan ay nagiging blooming, nagiging glowing, pumupogi, kumaganda. Alam niyo, lahat ng tao, kapag yan ay merong attraction, meron na siyang pinagkakaabalahan na iba, gumagawa yan ng sudden changes sa kanyang itsura. Okay? Kaya kapag magkarelasyon kayo at napapansin mo na bigla-biglaan na lang na nagbabago ang mga ganyang itsura, yung mga pananamit niya, at lahat-lahat sa kanya physically, most probably, meron na siyang pinagkakaabalahan na iba, okay? Kaya ladies and gentlemen, isang sign yan na he or she is already seeing somebody outside, okay? Kung kayo naman ay lalabas na magkasama, hindi mo siya makitaan ng ganong pormahan, ng ganong pag-e-effort para ayusin ang sarili niya. Pero kapag mag-isa siyang lumalakad, ayan na, napakaganda niya, napaka-pogi niya. So ayan po ang number 2. Number 3, ito yung napaka-busy niya ngayon. So alam niyo, kapag ang partner niyo ay may trabaho, kabisadong-kabisado mo na ang schedule niya. And then, all of a sudden, bigla na lang nagbago ang kanyang work schedule. Madalas, ito ay nadadagdagan, humahaba. Nako, red flag agad-agad yan. Madalas ang mga ganyan mga extended work hours or yung sinasabi na mas nag-overtime siya or mga trabaho na out of town, ang mga ganyan, nangyayari yan dahil meron na siyang ibang tinitignan. Mayroon na siyang ibang pinagkakaabalahan, pinag-uubusan ng oras. Ang mga panahon na yon, sila ang magkasama. Kaya kapag napapansin mo lately na sobrang mahaba na yung oras ng kanyang trabaho, masyado na siyang busy. Halos nasa trabaho na siya at yung oras na kayo ay magkasama, konti na lang. Red flag ulit yan. Sign yan na meron na siyang ginagawang kalokohan. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, eto, yung ayaw ka na niyang katabi. Alam nyo, isa ito sa pinaka-obvious na sign na kapag ayaw ka na niyang tabihan, na sobrang iniiwasan niya
na kayo ay hahantong sa S. Nako, nako, nako. Nangyayari yan. Ginagawa niya yan dahil yan na ay naibigay na niya sa labas. Wala na siyang powers na natira. At ang masakit doon, wala na yung gigil niya sa iyo. Wala na yung dating amor niya sa iyo. Dahil yun ay napunta na doon sa labas. Doon sa tao na kanyang kinakatagpo. Kaya pagdating sa iyo, wala nang natira. Ayaw ka na niyang tabihan. Iniiwas-iwasan ka niya. So, kapag lately ay napapansin mo na yan, sign yan na mayroon siyang iba. Number 4. Number 5. Ito, yung inaakusahan ka niya na nagtataksil. Alam nyo, ang mga taong gumagawa ng kababalaghan, yan ang kanilang defense mechanism para mabawasan yung guilt nila or para baliktarin yung sitwasyon. So dito parang ginagaslight ka na, di ba? Gumagawa sila ng kung ano-anong dahilan, kung ano-anong moves, diskarte, galawan para akusahan ka na may ginagawa kang kalokohan. Kahit wala naman, babaliktarin nila yung sitwasyon, yung kwento. Talagang naghahanap sila ng mga butas para baliktarin yung pangyayari at ipamukha sa iyo na ikaw ang may ginagawang kalokohan. Okay? Sign yan na sobrang guilty ang partner mo na yan. Number 5. Number 6. May mga bagong apps sa kanyang telepono. So ito na yung makabagong pamamaraan ng panloloko. So in relation ito doon sa kanyang telepono na una kong nabanggit, di ba? Pero ngayon, napapansin mo na marami ng mga bagong mga applications sa kanyang phone. Madalas ito yung mga tungkol sa mga dating apps. Di ba? O kaya mga apps na tungkol sa mga ganyang bagay. Napakarami yan. Okay? At madalas dito nag-uumpisa ang mga ganyang gawain. Yung pagkikipagkilala sa ibang tao, pakikipaglokohan, nandyan na lahat yun. Doon na nag-uumpisa hanggang sa sila na ay magkikita personally. At madalas, ang mga yan, humahantong yan sa fisikalan. Okay? Diyan na nag-uumpisa yung mga panloloko. Kaya ladies and gentlemen, kapag nahuli mo yung cellphone niya na napakaraming mga ganyang applications, sign yan na may ginagawa siyang kababalaghan. Number 6. Number 7. Ito, yung sinasabihan ka na gusto niya ng space. Or ito na yung mga pagkakataon na gusto niya laging mapag-isa. Or sinasabi niya na magbabakasyon muna siya. Mag-a-unwind na siya lang mag-isa. Tandaan nyo, magkarelasyon na kayo, okay? Or madalas ay nawawala siya ng matagal na panahon. Sa mga ganyang mga pagkakataon, ang kasama niya ay ang kanyang kinalolokohan. Okay? At syempre, kaya siya humihingi ng space para yun yung mga oras na magkasama sila. Okay? Sobrang red flag yan. Saan siya pupunta? Ano ang mga ginagawa niya sa mga ganyang pagkakataon? Hindi naman kayo magkasama, di ba? Kaya ladies and gentlemen, kapag yan ang sinasabi, ginagawa ng partner mo sa iyo, meron niyang ginagawang kalokohan. Number 7. Number 8. Iba na ang pakikitungo niya sa iyo. May mapapansin ka sa kanyang ugali. Nagbabago na siya. Okay? Ito yung nagiging malamig na siya sa iyo. Or nagiging irritable siya. Madali siyang magalit sa iyo. Or minsan, kapag nagtatanong ka lang naman sa kanya, ay sobra siyang nagiging defensive at nagagalit na siya agad-agad. Kapag napapansin mo ang ganyang pakikitungo ng partner mo sa iyo, something is off. Merong nangyayari na hindi maganda sa relasyon ninyo. Dahil meron na siyang kinalolokohan. Kaya yung pag-uugali niya, yung pakikitungo niya sa iyo ay apektado. Nagbabago talaga yan. Sign yan na niloloko ka na niya. Number 8.
So, ayan po ang mga signs na niloloko ka na ng partner mo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe